magandang buhay po sa ating lahat. Kumusta po kayo? For today's video po ay ako po ay nagbabalak namang sumubok noong pagpo-propagate po ng bougainvillea gamit po yung ICU method. Isa po sa paborito kong halaman din po sa garden ay ang akin pong tanim na bougainvillea. Kaso ang bougainvillea ko pong tanim din sa garden ay limitado lang po at kakaunti. Kung sa kulay naman po ng bulaklak, tatatlo po ang klase ng kulay. May pink, may white, at saka po ang pinakahuli po ay orange. Kaya po minsan po ay nagbabalak po akong pumunta ng bilihan po ng mga halaman, especially po ng bougainvillea, at ako po bibili yung iba naman po ang kulay. Pero for the meantime po, since kakaunti po ang aking tanim na bougainvillea din sa garden, ay nagbalak po akong mag-propagate. Gagamitin ko po yung napapanood ko po sa YouTube video na ICU method. Susubok po ako. Dati po tanim din ako, halos wala pong nabuhay. Kaya hirap din pong buhayin ng bougainvillea. Ang ginawa ko dati ay bumili na lang po ako ng buhay na o nakatanim na sa block na plastic, and then iniripat ko na lang po sa malaki-laking pots. So, ngayon po, nagbalak naman po ako ngayong magpadami dahil kakaunti po ang time na bougainvillea ang ganda po ng kanyang mga bulaklak. Ako po ay nagbabalak namang sumubok noong pagpo-propagate po ng bougainvillea gamit po yung ICU method. Susubok naman po akong mag-propagate ng bougainvillea. Isa po yung halaman na yan sa aking paboritong halaman, lalo na po pag nagbubulaklakan. Pag po ako ay napapapunta doon po sa mga tindahan po ng halaman, isa po sa talaga nakakaagaw ng pansin sa akin ay ang makukulay na bulaklak po ng bougainvillea. Hindi po sa garden, tatlo lang po kasi ang kain ng bulaklak ng bougainvillea ko. Pero kahit po naman tatatlo, okay din po yon. At gusto ko pa rin po siyang maparami para mas maging colorful po ang garden. Pag po maraming bougainvillea at marami pong mga bulaklak. Sa araw na ito, yun po ang gagawin ko. Kaya po, samahan po niyo ako sa garden. Salamat din po sa inyong walang sawang panonood. Normal na po sa akin na pag po nagpo-propagate po ng halaman ay nire-ready ko na po muna yung aking mga kakailanganin. Sa pagpo-propagate po ng bougainvillea, kailangan po ng disposable glass. Kailangan po ay nakaready na rin po ang lupa para hindi po yung pagpo-propagate na paisa-isa. Kailangan po ay nire-ready ko na po, naglalagay na po ako ng lupa sa disposable glass para po dire-diretso na po pagka po nag-start na akong mag-propagate. Ano po yun sa oras? Mas mabilis po ang trabaho at mas marami po ang mapopropagate o maigagawang propagation ng bugis o ng bougainvillea. Kaya po, iba pa rin po yung ready na po talaga ang lahat ng gagamitin sa pagpropagate. Mamaya po mag-harvest naman po tayo noong ating pong ipopropagate na bougainvillea. Kukuha po ako dun sa mga tanim kong bougainvillea. Kakat po ako ng mga sanga na pwede ko pong i-propagate. At yun po ang aking itatanim gamit po yung propagation method na ICU. Mag-harvest po ako ng mga sanga ng bougainvillea. Meron po akong makinuhong medyo sariwang sanga, medyo batang sanga, at medyo matandang sanga. Naikumpara ko po kung alin po sa dalawa ang madali ko pong papabuhay o parang experiment po. May nakuha na rin po ako kanina. Nagdagdag pa po ako ng ilan dahil kakaunti pa po. Mamaya po mag-uumpisa na po ako mag-propagate ng bougainvillea. Papakita ko po sa inyo para po tingnan po din ninyo kung pareho po tayo ng ginagawa. Bago din po ako nagpo-propagate ay nanonood din po ako ng YouTube. Tinitingnan ko din po at ginagaya ko.
Bago ako mag-propagate, nilagyan ko muna ng kaunting tubig yung disposable glass na may lupa para medyo basa-basa ang lalagyan. Ganun po ang dapat gawin pag nagpo-propagate. Nakaready na po ang mga materyales na gagamitin. May rubber band, may gunting, meron din pong stick, at saka yung pong plastic po na para po sa mga pinggan. At saka po ito pong aking mga hinarvest na sanga po ng bougainvillea na meron pong medyo sariwa o bata-bata at meron po namang magulang na. Para po may kumpara ko nga po kung talagang alin po ang mas mabilis pong mabubuhay. Bago po ko mag-start, ang ginagawa ko po, binubutasan ko po o nilalagyan ko po ang gitna ng tinutusukan ko po na ring maliit ko pong kutsilyo para po mas mabilis ko pong ipagtutusok yung sanga ng hinarvest ko pong bougainvillea. And pag naitusok na po ninyo yung inyong mga hinarvest na sanga, ito po ang magiging itsura. So, nilagyan ko po ng barbecue stick. Kung ano man po ang pwede ninyong maitusok doon po sa sanga ng bougainvillea. Ang purpose po noon para po hindi po siya sa matutumba ng at may ibo. Kasi po minsan ang bougainvillea po napaka-sensitive po. Ayaw na ayaw po din niya ng nagagalaw, naiibo. Kaya mas maganda po yung may nakatusok na stick. Ito po ang sunod. Yan po natin siya ng plastic. Ang ilalim po ay ganyan ko po ng rubber band para po medyo mahigpit-higpit. Ang purpose po niyang plastic para po since basa na po yung lupa, hindi na pa natin didiligan dahil ang plastic po ay magmumoy. So yun na rin po ang magiging dilig para pong dilig. At ang sunod po ay ilalagay na po natin siya sa area kung saan yung hindi po maagad-agad na masyadong masisikatan ng araw at saka yung hindi po siya maiibo kasi nga po napaka-sensitive po ng bougainvillea. Kaunting ibo po nyo ay hindi po talaga makabuhay. Ililipat ko naman po siya ng ibang area. Ito po, tatransfer uli natin. Hakutin po uli natin. Nakakatuwa din po ang mag-propagate po ng bougainvillea. Kailangan po talagang matyaga. Dalhin uli natin po doon sa area na pinaglagyan ko nung iba. Ayan, ganun po. Tyaga-tyaga lang po tayo. At pag yun naman po ay naging successful, marami naman po tayo magiging halamang bougainvillea. Ito na po yung lahat po ng aking pong propagate na bougainvillea gamit po yung ICU method. So sana po ay maging successful po ang aking propagate. I-update ko po kayo kung dito po sa aking mga bougainvillea kung nabuhay ko po ba siya. Magkakaroon po ako ng video ng mga halaman po na pinropagate ko pong lahat.